So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Ngayong araw na to, napagdesisyonan ko, ang ating pag-usapan ay tungkol sa pag-trend ulit ng idol natin. Batang 90s ako. Syempre, alam naman ang lahat. Halata naman. Na si Rico yan. Makikita nyo, nag-post ako sa Facebook ko kung saan pinapakita ko na ako ay nakikiisa, no, sa mga batang 90s na naiinis sa mga Gen Z, no? Nakakainis lang, alam niyo yun. Alam niyo kung bakit? Sa simple fact na ako, mga kahombre ko, makikita nyo na since 2020, alam niyo yun, kasi nang ibang bansa ako. So, anyway, since 2020, halos parati ko nang dinadalaw si Rico yan. Itong pagkakataon na to, itong picture ko na to, misis ko lang yung nag-picture niyan sa akin. That's why, alam niyo yun, tas pinost niya. So, yan na yun, 2020. Pero since then, almost sa bawat finish line ko sa buhay ko, sa bawat victory ko, sa tuwing nahihirapan ako sa moves ko, sa mga galawan ko, kung ano-ano nangyayari sa buhay ko, madalas kong pinupuntahan si Rico yan. Hindi dahil sa, ewan ko ba, para sa akin kasi, sabihin nyo na sobrang cringe, sobrang abnoy ka, ganito ka, ganyan ka. But you know, that's the reality. So, alam yan ng mga taong malapit-lapit sa akin, but you know, syempre, anyway, parang alam nyo yun, kapag ka nasasabihan ko si Rico yan doon, yung idol ko, na look, ganito yung naging araw ko, look, ganito yung ano ko, tulungan mo naman ako. Legit, lagi may swerte na bumabalik sa akin. Now, it's me. Hindi ko alam kung gagana sa inyo. Hindi ko sinasabi na gayahin nyo ako kasi baka mamaya, yung mga Gen Z kasi, mga boss, mga kahombre ko, sobrang uto-uto niya. Sabihin lang, okay pala. So, dito na ako mag-i-scatter. Dito na ako tatalpak. Man, it's not about this, man. Kumbaga, ito ay para sa akin, no? So, yan yung nabibigay sa akin personally ni Rico yan. Kaya talaga dumadalaw ako, pinupuntahan ko siya. Dahil at the same time, malapit din yung puntod niya sa puntod ng aking bayaw, okay? So yun, mga kahombre ko. Ngayon, tumating ako sa puntos ng buhay ko na naisip ko, ganito na lang ba ang takbo ng mundo ng mga Pilipino ngayon, mga bata? Everybody wants that fame. Alam nyo, mga kahombre ko, ito nagmula to sa akin eh. 17 pa lang ako kasi ako na yung pinakamalaking fame whore sa balat ng social media. Ako na yung pinakakupal, ako na yung pinakapapansin, lahat na I've done it all. Pero ngayon na, syempre, umedad-edad na ako, medyo may mga na-realize ako sa sarili ko, syempre, mas malala pa yung ginawa ko kaysa sa mga to eh. Pero grabe, no? It's tough. It's tough to see your old self doing that thing all over again. Yung makita mo yung luma mong sarili na parang nare-replika yung utak ko, yung mentalidad ko, yung mga ginawa ko, yung mga kasalanan ko, yung mga hatred, yung fire ko na maging sikat. Parang nare-replika sa mga tao nito and I actually hate it. Alam niyo yun? Although yun yung nakapagparating sa akin kung nasan ako ngayon, but I freaking hate that thing, man. Kasi isipin mo to mga kahombre ko. I am a different person now. Pero sa perspective ko bilang ako to ngayon, 2024, para sa akin, itong ginagawa ng mga Gen Z na to ngayon, kay Rico yan, it's the same thing as sa ginagawa nila kay Diwata, mga kahombre ko. Diwata na wala na ngayon, bumalik na ulit siya sa kangkungan, he's gone forever, that's it. Tapos nalaos na, di ba? Si Boy Dila. Lahat po ng mga tao na biglang sumisikat, ganyan na nangyayari. In this case, ang different yung nangyari kay Rico yan. Super sikat na siya, obviously. Actor ng 90s na super duper sikat, mga kahombre ko. Na nag-trend ulit ng malala dahil sa naging interview ni Claudine kay Ogie Diaz. Now, makikita niyong lahat na grabe, ganito kababaw yung mga Gen Z, mga kahombre ko. To the point na para lang makapagpasikat, dun sila mismo sa puntod. Nagsasayaw, nagti-TikTok, gumagawa ng eksena, gumagawa ng... Man, I feel bad and sorry sa family ni Rico yan, mga kahombre ko. Grabe. Kasi ako, pumupunta ako doon. Actually, no pictures. Ilan lang yung naging kuha sa akin ng miss ko. But then, hindi ako napunta doon, man. Ito para lang sa sarili ko yung ginagawa ko na yon. Sila, mga kahombre ko, they never came there to show respect kay Rico yan. They came there to disrespect yung tao na nasa peace na yung buhay. Gets nyo? Nasa peace na siya eh. Ginagambala nyo yung tao. Hindi yan fangirling o kung ano mang naiisip nyo na big fan ako ni Rico. No, it's not true, man. Ilalabas pa lang kayo
sa bayag ng mga ama nyo. Nandyan na si Rico yan. So actually, syempre, hindi ko naman sinasabi na wala kayong karapatan na umidolo kay Rico yan. Meron. Pero kung talagang totoong fan kayo, ngayon nyo siya nakikita, ngayon siya nakikilala, hindi ganyan eh. Hindi kayo yung magpipicture, babastusin nyo yung lugar and everything. Pasalamat na nga lang tayo kasi ipinablik yan. Ipinablik yung libingan ni Rico yan, di ba? Ng pamilya niya. Hindi nila ipinrivate. Kasi marami dyan ng mga sikat na naka-private po ang libingan. Hindi nyo pwede mapuntahan. I think yung kay AJ Perez, nakalock siya, I think eh. So hindi mo siya pwedeng pasukin talaga, I think, sa pagkakaalam ko. Pero yung kay Rico yan, mga boss, sobra siyang ginawa para sa mga fans. Yung mga legitimate na fans ni Rico yan, syempre, ay yung mga batang 90s, obviously. 80s, 90s, yan po yun, okay? Kaya naisip ko, bakit ginagawa to ng mga bata? Dami ko nakita, nagti-TikTok sila, pumupunta buong pamilya, gumagawa sila ng content. Guys, hindi yan si Diwata, guys. Iba na yan, Iba ng klase yung trip nyo. Sobrang dark, mga kahombre ko. I really hope na itong trend na to, lumipas na agad. Because this trend is super dark. Hindi po siya yung kaaya-aya na trend na, alam nyo yun, buhay, nandyan, pwede mong tirahin, pwede mong ganito. Kasi meron pa dyan lumabas na dating bold star na naging karelasyon niya daw si Rico yan. Guys, hindi na makakasagot si Rico, guys. It's over. So may mga issues, may masasaya, merong ina-exage yung pagiging masaya, merong kino-content, ginagamit si Rico yan and all that thing. What the hell, man? Kung iisipin nyo, nasaan ang tama sa bansang ito, sa mga tao, sa mga bata? Everybody wants to be famous kasi that's the easiest way out of misery. Alam ko naman yan, man. Kung ayaw nyo maging ganito, ayaw nyo maghirap, ayaw mag-aral, ayaw mag-work hard, man. Being famous is the easiest way out. But being famous is not easy too. It comes with responsibilities. Ako, nito ko lang yan nalaman since nakausap ko si Boss Kayo. Dito ko lang nalaman yung sense of responsibility ko sa mga nanonood or nagfa-follow sa akin. Before kasi wala talaga ako. Ngayon wala akong pake. So, ngayon, hopefully, wala po kahit isang sumikat sa mga tanga-tangang mga bata na ginawang content si Rico yan. I really hope walang sumikat sa inyo, kahit isa. Kasi, it's super foul. Nangyari po lahat ng to, nakisakay ang mga yan dahil sa clout na binigay, na binagsak ni Claudine. Kung saan, marami siyang isiniwalat, sinabi tungkol kay Rico yan. So, doon medyo namulat yung mga bagong Gen Z ngayon, nagtitrend ulit yung mga movie ni Rico and everything. Pero guys, legit to. Respeto talaga dapat. Una. Pangalawa, huwag kayong magkalat sa puntod ni Rico. Nakita ko nitong mga past few days na ang kalat po doon. Guys, hindi ganyan. Alam nyo guys, nung pumupunta ako dyan, before 2020, wala talaga. Kahit few months ago, wala. Hindi madumi, walang tao. Ngayon, nagiging exaggerate na po. Sobra, mga boss. I really hope na maayos to, no, ng pamunuan ng memorial. At syempre sana maglabas na rin ng statement ang family, ang Yan family. Kasi man, this is tough. This is bad and tough. Hindi po siya maganda na way para yung ganyan, bastos-bastosin nyo yung memorial, yung memories ni Rico yan. That's not good. Yun lang. Hindi rin good yan para sa mga Gen Z mismo. Kayo yun eh. Ba't nyo ba pinapaya mga sarili nyo?